our yung ating pong series is higher. Pakisabi po higher. Higher. Wala po tayo sa game show ha. Pero higher, yan, higher. Okay? So ang ating pong verse today is yung come up here and I will show you what must take place after this. Last week po, in-introduce po sa atin ni Ate Janine yung ating pong series na na higher, okay? And today po, ito pong pag-uusapan natin ngayon. Ito pong pag-uusapan natin ngayon is na-discuss ko na po ito nung Wednesday, last Wednesday. And uulitin po natin siya for us to hear the message of the Lord about coming up higher, come up higher. And meron pong, I know that today, even though na yung iba sa inyo ay narinig na po itong mensahe na to, but I believe that the Lord will give us a fresh revelation today. Amen po ba? Amen? Kaya patuloy po tayong tututok at mag-focus po sa mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. So ngayon po, dinadala po tayo ng Panginoon doon sa word na higher. Iyon po yung pinakagusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin, that we will come up higher. Yung buhay natin ay talagang umangat. Kaya po itong mga susunod na linggo, ang ating pong mga pag-uusapan today is come up higher. Pakisabi po, come up higher. Come up higher. Come up higher, yung meron talagang gigil. Gusto talagang pumunta sa taas. Come up higher. Come up higher. Yun, amen. Okay? So sa mga susunod pong linggo, sa mga susunod na linggo, ang ating pong mga pag-uusapan is upward call. Saan ka nga ba talaga dinadala ng Panginoon? Okay? Ang lagi po na gusto ng Panginoon na pagdalan sa atin is upward, heavenward, upward call. And we will talk about faith to climb up higher. We will have a higher faith. Living in victory, higher living. Ano nga ba yung standard ng Panginoon? Ano nga ba yung nais ng Panginoon na pamumuhay natin, that we must be set apart? And we must have a higher power that the Lord is giving us the strength and power that we need to go higher. Yan po yung mga pag-uusapan natin sa mga susunod na linggo. And at hindi po ng pagpupuri natin sa Panginoon kanina, and yun po yung palagi nating nanaisin sa ating buhay as we come up higher. Dahil po iyon yung gusto, ayun yung lagi po nating gagawin when we go to heaven. We will always worship the Lord 24/7. Okay? Forever and ever we will worship the Lord. Kaya po, isa sa mga topics po natin is yung worship in full intense. Yung hindi tayo nakamasid lang, but we will involve ourselves to worship the Lord because our spirit is connected to the Spirit of the Lord. And in nais po ng Panginoon is to see the people to worship Him in spirit and in truth. So yun po yung pag-usapan. We need to also put our life into a higher ground na saan mo nga ba dapat itayo ang iyong buhay para patuloy na maging matibay. So yun po yung mga pag-uusapan natin sa mga susunod kong linggo. Excited na po ba tayo? Amen? Higher? Higher. Higher. Yun po yung nais ng Panginoon. The Lord wants us to go higher. The Lord wants us to have a spiritual breakthrough that you will, kung papansin, kung pagka po nag-Facebook ako, marami po akong nakikita ng mga posts, especially sa New Life Antipolo. Ang lagi po nilang pinopost is, the Lord will put you into a higher place. Yun yung laging the Lord will put you in a place where you will go to the next level. Kasi yun po talaga yung nais ng Panginoon. The Lord wants us to go to our next level in our spirituality. Na mas titindi ang ating pagsunod ngayong taon. Amen? Amen? Kung dati medyo dalamla tayo sa pagsunod sa Panginoon, pero ngayon mas titindihan ng Diyos ang kapangyarihan niya ng pagkilos sa iyo para patuloy kang sumunod sa Panginoon. Amen? Mas titindi rin po ang pagtitiwala natin sa Panginoon. The Lord will put us in a place where we will go deeper in our dependence on God. Yan po yung gagawin ng Panginoon sa buhay natin. At mas titindi yung commitment mo to serve God. Amen po ba? Kung before, lukewarm tayo, pero ngayon we will be on fire to serve the Lord. Amen? Amen? Kasi the Lord wants to promote you. Amen? Amen? Iyan po yung gusto ng Panginoon. I-promote ka sa iyong paglilingkod. I-promote ka sa ministry mo. That you will also be promoted in your spiritual walk. That you will have the desire
eager to seek more of the things of God. Iyon po yung gusto ng Panginoon. Magkaroon ka ng intense desire to seek more the Lord, to seek more of His move. Sa iyong buhay, sa pamilya mo, iyon po yung nais ng Panginoon, to have this eagerness and delight to seek more the things of God. Natitindi ang iyong pananalangin, titindi ang iyong pagpupuri, titindi ang iyong paglilingkod, titindi ang pagsunod mo. Nag-aalab ka. Sino pa? Tingnan nga po yung katabi kung nag-aalab na nga ba yan. Ay. Oh, minute! Kasi ayaw ng Panginoon maging stagnant ka. Yung hihinto ka na lang, yung hanggang dyan ka na lang. Kasi naniniwala rin po ako na hindi ka hanggang dyan lang. Amen po ba? You can do more for the Lord. You can be more. Naalala ko nyo yung hello, love, goodbye. I want to do more. I want to be more. Okay? And yun po yung gusto ng Panginoon pagdating sa relasyon natin sa Kanya. The Lord wants you to do more for Him and to be more. Amen? Amen po? Okay? So, dapat nandun tayo. So, sa Revelations 4:1, iyon yung invitation po sa atin ng Panginoon. Diniscuss na last week to ni Ate Janine, but we will dive deep po dito sa Revelations 4. And I am praying that the Holy Spirit will enlighten us about this truth. Okay? Medyo malalim ng konti pero naniniwala ako ipapahayag ito sa atin ng Panginoon ng maliwanag. Sa Revelations 4:1, may invitation po ang Panginoon sa atin to come up here, to come up higher. Kaya sabi po dito, after this I looked and behold a door standing open in heaven, at the first voice which I had heard speaking to me like a trumpet said, come up here, and I will show you what must take place after this. So, ang Panginoon po, si Apostle John po ang nagsulat po nitong Revelation. Ang Panginoon po, in-invite si Apostle John to come up higher. May invitation po ang Panginoon kay Apostle John to come up here, to level up, to come up higher. So last week po, di ba, diniscuss na rin ni Ate Janine kung ano yung background nitong Revelations. And then, anong background po ni John nung time na sinusulat po niya yung Revelation. And ang na-experience po ni Apostle John dito po habang sinusulat po niya yung Revelation, yung Book of Revelation, he is experiencing life and death situation. Life and death situation po yung nararanasan po niya. Kasi may intense persecution po that time sa mga Kristiyano, sa mga lingkod ng Diyos. At ang ginawa po kay Apostle John, pinakuluan po siya ng buhay. So hindi lang yung last time, di ba, sinabi ni Ate Janine, first degree burn lang ang hirap ng kumilos. Si Apostle John, hindi lang first degree, second degree, third degree, graduate na nga siya. Okay? Degree, ang dami niyang degree, masteral. Ang daming degree, okay? Sobrang matindi yung pinagdaanan po ni Apostle John. Alam niyo po yung tindi ng pinagdaanan po niya, yung hirap ng kanyang pisikal na pinagdadaanan, pwede nang masabi niya, ayoko nang maglingkod. Pwede po niyang masabi na pwede na ako valid po yung reason ko not to serve the Lord. Valid yung reason ko not to obey the Lord kasi ang tindi na ng pinagdadaanan ko, hindi na ako totally makakilos. Kasi ang tindi ng physical pain niya. Experiencing severe pain in his physical body and intense suffering in his earthly situation. Pero ito po yung napakatindi kay Apostle John. Yung napakatindi po na nangyari kay Apostle John, kahit ganoon yung na-experience niya sa earthly situation niya, sa kanyang physical body, nagampanan pa rin po ni Apostle John yung paglilingkod niya sa Panginoon. Nagawa pa rin po niya yung kanyang tungkulin bilang isang lingkod ng Diyos. Nakasunod pa rin po siya sa kalooban ng Diyos. Habang nararanasan po niya na mahirap yung sitwasyon, nakagawa pa rin po siya ng Book of Revelation. May matindi pa rin pong naranasan si Apostle John na nagkaroon po siya ng vision. At yun po yung sinulat niya. Yung lahat ng kanyang nakita, yun yung sinulat niya sa Book of Revelation.
Hindi po siya napigilan ng kaaway na huminto sa paglilingkod. Ano ang sikreto? Alam niyo po yung sikreto? Ano yung ginawa ni Apostle John? He come up higher. Yun po yung naging buhay ni Apostle John. He come up higher. He fight the battle in the Spirit. Hindi niya hinayaan na manatili yung kanyang buhay sa earthly situation niya, but he let his life to be in the Spirit, to fight the battle in the Spirit. He come up higher. Ganon po yung sikreto. Iyon yung, actually hindi na siya sikreto. Iyon yung susi. Yung susi para magpatuloy ka sa paglilingkod kahit napapagod ang iyong katawan. Yung susi para magpatuloy ka sa paglilingkod at sumunod sa Panginoon kahit may matinding problema ka, you need to be in the Spirit. You need to come up higher. You need to fight the battle in the Spirit. Sa 2 Corinthians 4:14 and 16, mababasa po natin dito yung sinabi ni Paul, na ang tindi ng kanilang mga nararanasang persecution, I am being perplexed, I am being crushed. Yun yung nararanasan niya, napakatindi ng kanyang persecution, napakatindi ng kanyang pinagdadaanan. Pero ito pa rin po yung bumulala sa kanyang bibig. Ano yung sabi po niya sa 14 and 16? Sapagkat alam namin ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ay siya ring bubuhay sa amin kasama si Jesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Talon po tayo sa 16. Kaya hindi kami nasisiraan ng loob. Ang dami nilang pinagdaanan pero hindi pa rin nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Yes, nanghihina ang aming katawang lupa sa ginagawa namin, pero patuloy namang lumalakas ang aming spirito araw-araw. The Lord renewed our spirit day by day. Yun po yung sikreto. You need to come up higher. Kailangan palakasin mo ang iyong spirito. Kailangan lagi kang magbabad sa presensya ng Panginoon so you may rise above your earthly situation. So you may rise above doon sa nangyayari sa physical mo. Iyon po yung nagiging key, nagiging sikreto ng mga apostol, ng mga disciples para magpatuloy sa paglaban. Para magpatuloy sa pananampalataya. Ano? Kasi, yes, alam natin na nakakapagod mamuhay dito sa mundo. Kabi-kabila ang problema. Tama po ba? Tama po, kabi-kabila ang problema. Minsan nakakapagod din maglingkod. Sa totoo lang, yung physical body mo ay napapagod dahil ang dami mo talagang gagawin sa Panginoon. Pero, pinalalakas ng Diyos ang iyong spirito para makapaglingkod ka pa din ng may kagalakan. And you will still accomplish the task that God has given you. When your spirit is stronger, your flesh becomes weak. When your spirit is stronger, you will overpower. You will overcome the things that happen in your physical body. Na-overpower ng spiritual strength mo yung mga nangyayari sa physical na katawan mo. Iyon yung sikreto ng mga disciples. Come up higher. Pang-sabi po ulit, come up higher. Come up higher. Iyon yung nangyari po kay Apostle John. Kaya kahit na ang tindi ng kanyang pinagdadaanan, nagawa pa rin po niyang maglingkod at matindi pa rin yung naranasan niya sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay. Sa Revelations 1:9-11, ang nangyari po dito, sabi po niya dito, I, John, your brother and partner in the tribulation and the kingdom and the patient endurance are in Jesus, was on the island called Patmos on account of the word of God and the testimony of Jesus. Sabi po niya dito, I was in the Spirit on the Lord's day. Makasabi, I was in the Spirit. I was in the Spirit. And I heard behind me a loud voice like a trumpet saying, write what you see in a book and send it to the 7 churches, the Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Iyon po yung naging key kung bakit nagawa po niya makapaglingkod pa rin. He was in the Spirit. Hindi po niya hinayaan na mag-dwell siya or mag-dive siya, mag-linger siya sa nangyayari sa physical na sitwasyon niya. Hindi po niya hinayaan na manatili siya na magbabad
doon sa nangyayari sa kanyang physical o sa earthly situation niya. He led himself to be in the Spirit. I was in the Spirit. Revelations 4:2, ang sabi din po doon, at once I was in the Spirit, and behold, a throne stood in heaven, with one seated on the throne. He was in the Spirit. Hindi niya alintana ang kanyang earthly situation because he goes from the physical to spiritual. Hindi niya po alintana yung kanyang earthly situation because he goes above his earthly situation by being in the Spirit. Now, ano nga ba yung being in the Spirit? Ano ba yung sinasabi na being in the Spirit? Kahit na meron matinding sitwasyon si Apostle John, ang sabi po niya, I was in the Spirit. Pinili pa rin po ni Apostle John to be deeper in prayer. To be deeper in His presence, in God's presence, by worshiping Him, by praying to the Lord, seeking the face of the Lord, doing the things of the Spirit. Iyon pa rin po yung kanyang piniling gawin. Hindi po siya nagbabad, hindi po siya naglublob doon sa mga sitwasyon na meron siya sa kanyang physical, sa kanyang earthly situation, kundi pinili niya to still be in the Spirit, doing the things that God has called him to do. Pinili pa rin po niya yung mga bagay patungkol sa Spirito, to pray, to worship, to seek the face of the Lord. Iyon po yung being in the Spirit. Yung mamumuhay ka in the Spirit, living in the Spirit, hinahayaan mo na manahan at maghari ang banal na Spirito sa buhay mo. So, pinag-usapan na po natin yung last week, di ba? Diniscuss po yun ni Ate Janine. Being in the Spirit is, ibig sabihin po no, nananahan ang banal na Spirito sa buhay mo. At mangyayari ang pananahan ng banal na Spirito sa buhay mo when you become born again. Kapag ka tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, nananahan ang banal na Spirito sa iyo. At hindi lang po natin hahayaang manahan ang banal na Spirito, pero hahayaan natin na maghari siya. Hahayaan po natin na ang presensya ng Panginoon ay maranasan natin araw-araw. Mananahan at maghahari, we will be filled with the Holy Spirit. We will be filled with the Holy Spirit when you go deeper in your intimacy with Him by praying, worshiping, meditating His Word, and obeying His Word. Mas magiging matindi ang paglakad mo sa banal na Spirito kung ikaw ay susunod sa Diyos. Kung ikaw ay susunod sa kautusan ng Panginoon. You can say that you are living in the Spirit if you are spending more time on the things of the Spirit. Naintindihan ko? Praying, worshiping, fellowship, devotion. At mas magiging matindi yung buhay mo that you are living in the Spirit if you will continue to walk in the Word of God. Lalakaran mo ang salita ng Diyos. Iyon po yung pinili ni Apostle John. Hindi po siya tumambay doon sa nangyayari sa sitwasyon niya. May persecution. Magmumukmuk ako kasi may persecution. Magfo-focus ako doon sa mga nangyayari na physical, na pangyayari sa buhay ko. Magfo-focus ako doon. Hindi niya pinili yun. Mas pinili niya to live in the Spirit, to focus and to seek the things of the Spirit, praying, devotion, worshiping. Yan po yung mga pag-uusapan natin, worshiping in full intense. Diba? You need to position yourself in the Spirit to overcome your earthly struggles. Yan po yung dapat na mangyari. You need to position yourself in the Spirit. Lagi mong piliin na magbabad. Pakisabi po, babad na. Okay? Kailangan, huwag mong hayaan na ang buhay mo ay lumubog sa mga nangyayaring problema ng buhay mo. Hayaan mo na lumubog ka sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen? You need to position yourself in the Spirit to overcome your earthly battles. And to rise above your earthly situation, you need to go deeper in His presence. Babad. Eh, naalala ko yung kanta yung babad sa presensya mo. Ganun yung kanta yun. Babad sa iyong salita. Tulad
ng isang usap na laging uhaw sa'yo. Yan dapat tayo parang usang uhaw na uhaw sa presensya ng Diyos. Amen po ba? So that we can overcome our earthly battles. You can rise above your earthly situation if you go deeper in His presence. Kasi when you are in the Spirit, kapag ikaw ay nagbabad sa presensya ng Diyos, your attention on the things of this world will begin to slowly fade away. Hindi na makukuha ng attention, hindi na matututok ang attention mo sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo, but your focus will shift on the things of God. Your focus will be shift doon sa Panginoon. Iyon po yung gusto doon sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Okay? Your focus will shift and will be solely focused on being with God. When we are in the Spirit po, we are more conscious of God and the things of God. Iyon po yung nangyayari. Rather than the things of this world. When we are in the Spirit, mas mararanasan po natin ang presensya ng Diyos ng higit pa sa nakaraan. Iyon po yung dapat naisin natin so that we may overcome the earthly battles, the earthly situation. Yung hayaan mo na ang buhay mo ay maranasan ang presensya ng Diyos ng higit pa sa nakaraan. Kung ang tindi na ng pagkilos ng Panginoon sa 2024 mo, mas naisin mong mas tumindi pa ang pagkilos ng Diyos ngayong taon na to. Amen po ba? Amen. Because it overpowers the influence of earthly circumstances. Kagaya na lang po ng isang eagle. Pagpapakita po natin yung picture. Ang isang eagle po, may isang bagay lang po ang ginagawa po niya para matalo po niya ang kalaban. Even though iba-ibang klase ng kalaban, merong crow, merong snake, pero iisa lang ang kanyang ginagawa. Ano po yung kanyang ginagawa? Ano po? Ha? Inaangat niya. No, lumilipad siya higher. He go higher. Okay? Kasi pagka po ang crow po ay tinutuka siya sa likod, hindi po niya wala po siyang gagawin kundi tumaas. Hindi po niya hindi siya magkakaroon ng reaction. Ano ba yan? Bakit meron kang tumutuka sa likod ko? Basta tumataas siya ng napakataas hanggang sa hindi na kaya ng crow yung pressure ng langit. Babagsak na lang yung crow. Ganoon din doon sa snake. Ang battleground po ng snake ay sa ground. Okay? Ang pinaka-strength po ng mga snake ay sa ground. Pero ang strength po ng eagle ay sa height. Okay? Sa height. Kaya po, lalabanan niya yung snake hindi doon sa strength ng snake, kundi sa strength ng eagle para manalo siya. Iyon po yung dapat na mangyari sa buhay natin. We need to go higher. We need to have a higher perspective last week, diba? Higher perspective. We need to go higher. You need to position yourself doon sa strength mo para ikaw ay manalo. And that is to be in the Spirit. Iyon yung advantage po nung eagle na to. They have this advantage to bring the battle in the heights kasi iyon yung strength niya. Kailangan malaman mo kung ano yung vantage point mo. Kaya pag sinabi nating vantage point, ito po ay yung positioning, ito yung sinasabi na position giving a strategic advantage. Pag sinabi po nating vantage point, inilalagay mo ang sarili mo sa isang lugar kung saan mas may advantage ka. You need to know your vantage point. And that vantage point to win the battle is to go higher. That vantage point to win the battle is to always be in the Spirit. To always do the things of the Spirit. Pray. Babad ka sa presensya ng Diyos. Again, pray, devotion, worship, fellowship. Yan po yung kailangan natin. Para mas maging matibay, mas maging matatag. Because the enemy cannot penetrate in the lives of the people who are soaked in God's presence.
Hindi po kayong manalo ng kaaway sa isang taong babad sa presensya ng Diyos. Yes, makakaranas ka ng pag-atake. Pwedeng dumating sa point na iindahin mo ng konti pero hindi ka lalamunin. Bakit? Kasi ang lumulukob sa iyo ay ang banal na spirito. Naiintindihan po? Nakakasunod po? Praise God. Thank you, Lord. And you know what? When we go higher, what will happen po when we come up higher? Ano po yung mangyayari sa buhay natin when we come up higher? We are being encouraged to come up higher. Pakisabi po ulit, come up higher. Come up higher. And ano yung mangyayari po when we come up higher? Unang-una po, we will experience open heaven. Sa Revelations 4:1, ang sabi po dito, that's the first thing that na mangyayari sa buhay natin when we come up higher. Kapag tayo ay nagbabad sa presensya ng Diyos, we will experience open heaven. Sa Revelations 4:1, sabi po dito, after this I looked and behold, a door standing open in heaven. There is an open heaven. You will experience open heaven when you go deeper in the presence of God. Ano po yung ibig sabihin ng open heaven na to? Kagaya po ni sinabi natin kanina, the moment na tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, nanahan na ang banal na spirito sa ating buhay. Nananahan ang banal na spirito sa ating buhay. That's why we have now connection to the Spirit of God. We have now connection doon sa heavenly things. We have now connection and access doon sa God's throne. Okay? Dahil nananahan ang banal na spirito sa buhay natin, we can now have access and freedom to approach God's throne. That is open heaven. Binuksan ng Diyos ang pinto ng kalangitan para freely you can have access sa mga bagay ng langit. Okay? That you may come boldly into the throne of God. Malaya kang makapasok sa trono ng Diyos kasi binuksan ng Diyos ang pinto ng langit. That is open heaven. You will now have an unhindered communication and fellowship with God. Hindi ka na mahahadlangan. Okay? And ito pong access na to is not made possible by human hands, by human effort. Nangyari po ito by the finished work of Jesus on the cross. Kaya tayo malayang nakakakonekta sa banal na spirito, nakakakonekta sa trono ng Diyos, kaya tayo malayang nakakapanalangin at naririnig tayo ng Diyos. It is because of the finished work of Jesus on the cross. Sabi po sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And ang sabi din po sa Ephesians 2:18, now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done for us. Dahil ang banal na spirito ay nananahan sa atin, we can now have the access of the things in heaven. Okay? Ang nangyayari po dito, sinasabi lamang po dito that it is Jesus Christ that has the authority to provide us that opportunity para matanggap natin yung mga bagay na nais ng Diyos na matanggap natin. Natatanggap natin ang miracle kasi merong banal na spirito na nanahan sa atin because the Lord opened the heaven. Yun po yung sinasabing open heaven. Pag sinabi nating open heaven, we will experience the things of heaven here on earth. Mararanasan natin yung mga benepisyo ng kalangitan habang tayo ay nandito sa lupa. Ano yung mga bagay? Ano yung mga bagay sa kalangitan na mararanasan po natin? When we are in the Spirit, mamaya pag-usapan natin, when we are in the Spirit, you will experience heaven coming down. Pag sinabi po natin open heaven, the heaven is coming down, there will be a heavenly atmosphere here on earth. Naalala ko po yung isang awit, here in your presence. Sino po nakakaalam ng here in your presence? Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Yun yung nangyayari kapag
there is an open heaven. The heavenly atmosphere, you will experience the heavenly atmosphere here on earth while being in the presence of the Lord. Amen po ba? It speaks of experiencing heavenly atmosphere. It speaks of receiving heavenly things while we are here on earth. Kaya when you are praying, when you are worshiping, when you let your life to be in the presence of God, napupuno ka ng kapayapaan. Ano ba yung mga bagay na nasa kalangitan na pwede nating maranasan? Ano yung mga bagay, opportunity na inopen ng Panginoon sa atin para maranasan natin habang tayo ay nandito sa lupa? You will be filled with the peace of God. Iyon po ay galing sa kalangitan, yung kapayapaan na hindi mo ma-explain kahit na sa kabila na meron kang pwedeng maging anxiety, kahit na sa kabila na meron kang mga patitinding sitwasyon, you are experiencing the peace that transcends all understanding because you are letting your life to be in the Spirit. Yun po yung nangyayari. There is an open heaven. Yung mga bagay sa kalangitan ay mararanasan mo. In heaven po, there will always be rejoicing. Kaya kung titignan natin na e-experience mo pa rin na magalak sa kabila ng matitinding pinagdadaanan. Why? Because you are being filled with the things of heaven. Rejoicing, peace, joy. Amen po ba? Amen? Amen? Iyan yung nararanasan mo, open heaven. Pakisabi po, open heaven. You need to desire to have open heaven in your family. You need to desire to have open heaven in the church. Amen? And mangyayari yon if you are in the Spirit. Sabi po sa Malakay 3:10, hindi lamang po, ito rin po yung sinasabi sa Malakay 3:10. Okay? It is an open heaven of blessing. Okay? Sa Malakay 3:10, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven, there is an open heaven kapag ka sumunod ka sa Panginoon. Isa po sa sinasabi natin that living in the Spirit is to obey the Word of God. And when you obey the Word of God, the heaven is being open. At bumubuhos ang pagpapala sa buhay natin. Sabi po dito, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Grabe ang tindi. Ang tindi po nito. Lagi natin nababasa yung Malakay 3:10, pero grabe yung sinabi dito. Ibubuhos ko ang pagpapala hanggang sa hindi mo na makita na may pangangailangan ka kasi provided na. That is open heaven. So you need to be in the Spirit. Kaya nagpapatuloy ang mga disciples because they let their lives to be in the Spirit at nararanasan nila yung mga bagay sa kalangitan. Kaya hindi na pagtatagumpayan nila ang mga bagay dito sa lupa. Naintindihan mo? And I am praying that will be our experience, no? Iyan yung maranasan po natin. The open heaven. That everything that the Lord, yung opportunity na maranasan natin yung kalangitan habang nandito tayo sa lupa ay nararanasan na natin ngayon kasi ikaw ay nagbababad. Amen? Amen. Ano sabi din po sa NLT? Ito ang din po ng sinabi sa NLT. I will pour out a blessing so great so you won't have enough room to take it in. Sobrang tindi ng pagbuhos ng pagpapala ng Diyos that to the point na hindi mo na alam kung saan pwedeng paglagyan. Grabe, ang sarap po nun. Ano? Now take note po that it doesn't speak only on material things. It doesn't speak only doon sa magkakaroon ka ng asawa. Hindi po yun lang. It speaks of experiencing the fullness. Okay? To experience fully the things of heaven. Yun po yun. And the things of heaven is miracle. Kaya ka nakakaranas ng miracle kasi iyon ay yung mga bagay sa kalangitan. There is an open heaven in your life. That's why napupour out yung miracle sa buhay mo.
There is healing. Iyon yung mga bagay na matatagpuan natin sa kalangitan eh. Yung kapangyarihan ng Diyos na pwedeng magpagaling. There is healing in your mind, healing in your heart. There is the presence and the glory of God. Isa pang bagay na mararanasan natin is there is a revelation of the Lord. Amen po ba? Amen? Open heaven? Lord, please open heaven in this place. Amen? Amen. We want open heaven in our family. Hallelujah. Pangalawa po, when we come up higher, that the reason why the Lord wants us to come up higher is because we will have the ability to see the unseen. Sabi po sa mamaya yung verse natin, we will have the ability to see the unseen. So, in-invite po ng Panginoon si Apostle John to come up higher. And when the Apostle John po come up higher, nung siya po ay pinili niya to be in the Spirit, not to dwell in his circumstances, nagkaroon po ng shift yung focus ni John. Na-shift yung focus niya from earthly struggles to heavenly realities. Yun po yung nangyari sa kanyang buhay. Coming up higher is an invitation to rise above earthly distraction and see who God is and know His plan and purpose. Yun po yung nangyayari kapag we choose to be in the Spirit. We choose to come up higher. When there is an invitation to come up higher, natatanggal yung focus natin doon sa mga distraction dito sa mundo. Natatanggal yung focus natin na hindi ka kamahal-mahal. Natatanggal yung focus natin na walang nagmamahal sa'yo. Natatanggal yon. Kasi mas mapofocus ka doon sa sinasabi ng Diyos na mahal kita. And I have a purpose for you. I have a plan for you. Kaya huwag kang magmukmuk. Naalala ko po ng isang beses. Share ko lang po Meron pong instance sa buhay ko na sobrang tindi ng emotions ko. Talagang inaatake ako ng kaaway. Tinira niya yung emotions ko. Habang nagdadrive po ako, iyak ako ng iyak kasi nakakaramdam ako na parang I am outcast. Parang ganun. Although hindi naman totally, truly, parang iyon yung pinararanas sa akin. Pero hindi ko maintindihan bakit parang nararamdaman ko I am excluded, I am outcast. Habang nagdadrive po ako, pauwi, bigla po akong merong nakita sa harapan ko. Ang nakalagay po doon sa tricycle, bawal iyakin rider. Grabe naman talaga, Lord, yung mga bagay na pinapakita mo sa akin. Iniremind agad ako ni Lord, bawal iyakin. Uy, kailangan maging matapang ka. Ayan po yung nangyayari when we come up higher. Even though there is an attack in the earthly circumstances, iniremind ka ng Panginoon sa kung sino siya at kung ano ang plano niya. Amen po ba? Amen? When we come up higher, we will see the things that God wants us to see. And masishift yung focus natin at mas makikita natin yung mga bagay na gustong ipakita ng Diyos sa atin if we position ourselves in the Spirit. And ano po yung mga bagay na gustong ipakita sa atin ng Panginoon? That's why He is inviting us to come up higher. Kung kanina gusto ng Diyos na ma-experience natin yung open heaven, ngayon gusto ng Diyos na meron tayong makita. That's why there is an invitation of coming up higher. Ano yung bagay na gusto makita ng Diyos sa atin? Sa Revelations 4:2, at once I was in the Spirit, and behold, a throne stood in heaven, and one seated on the throne. Nakita po ni Apostle John, the moment that he come up higher, he rise above his earthly situation, at na-focus po siya sa mga heavenly things. Na-focus po siya to be in the Spirit. Ang nangyari po, ang nakita po niya is someone, the one that is seated on the throne. We will see, when we come up higher, that God is enthroned in heaven. Mababago yung perspective mo. Mababago yung pagtingin mo sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo kasi ang mas mafo-focus na the Lord is enthroned in heaven. That we will have confidence to live this life knowing that our God is enthroned in heaven. Pag sinabi po nating throne, okay, it symbolizes power,
and sovereignty. It talks about the dominion of the Lord. It talks about the control of the Lord over every circumstances. Iyan po yung nangyayari. As the one who is enthroned in heaven, as the one who has dominion and control over everything, ang lahat po ng kanyang sasabihin will come to pass. Iyon po yung mangyayari sa buhay natin. Iyon po yung mauunawaan natin when we come up higher. Iyon yung mauunawaan natin kapag nakita natin that the Lord is enthroned in heaven. Na merong kapangyarihan ang Panginoon na gawin yung lahat ng kanyang sinasabi. Kapag nakita natin that the Lord is enthroned in heaven, whether good times and in bad times, hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos para kumilos sa buhay mo. Naintindihan po? Amen po ba? That everything is in control. That lahat ng sasabihin ng Panginoon will come to pass. That nothing is outside of His control. Iyan yung gustong makita ng Diyos sa atin. Ayun yung gustong ipakita ng Diyos sa atin ngayong 2025. That nothing is outside of His control and He brings what He has commanded to pass. Amen po ba? Lahat ng kanyang sasabihin ay magaganap. Lahat ng kanyang tinala ay magaganap. That's how powerful the Lord is. Iyon yung gusto ng Panginoon na makita mo kung sino siya at kung ano yung kaya niyang magawa. Do not dwell in your earthly circumstances, dwell on who God is. Amen po ba? Kasi ito po yung sinasabi sa Isaiah 46:9-11. Remember the former things of old, for I am God and there is no other. Walang ibang Diyos at walang ibang makapangyarihan. I am God and there is no one like me. Declaring the end from the beginning and from ancient times things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Calling a bird of prey from the east, the man of my counsel from a far country. I have spoken, and I will bring it to pass. I have purpose, and I will do it. Ang sabi po ng Panginoon, isasagawa ko ang lahat ng aking balak at walang makakapigil doon. Ganoon ka makapangyarihan ang Diyos, kaya mapagkakatiwalaan mo siya sa iyong taon. Even though you don't know what will gonna happen in your future, in your year, but you will have this confidence na ang lahat ng itinala ng Diyos, ang lahat ng pangako ng Diyos ay mangyayari at matutupad because no one can thwart the promises and the plans of God in your life. Amen po ba? Walang kahit na sino man ang makakapigil dito. Amen po? Whatever He says, He accomplish. Amen? Iyon yung gustong makita ng Diyos. Ayun yung gusto ng Diyos na makita mo. That He is enthroned in heaven. He has the power and control. Amen? Amen po ba? Na yung future mo ay napakaganda. Magsasalamin ka na nga kasi napaka-bright ng future mo eh. Ganon. Alam niyo po, minsan kailangan yung magsalamin kasi sobrang bright ng future niyo pagdating sa Panginoon. Ganon katindi. And ang sabi ng Panginoon, kung ano ang itinala kong future mo, magaganap mo. Because I am powerful. If you are with me. If you are in me. Amen po ba? Yun yung gusto ng Panginoon na mangyari. And pangalawang gustong makita ng Diyos sa atin is how glorious He is. How glorious the presence of the Lord is. Sabi po sa Revelations 4:3, and He who sat there had the appearance of jasper and carnelian, and around the throne was a rainbow that had appearance of an emerald. Dito po pinapakita at dinidescribe ni Apostle John kung gaano katindi ang presensya ng Diyos. How glorious the presence of the Lord is. And sa sobrang tindi ng presensya po ng Panginoon, John has the struggle to find the language. Nag-struggle siya to find the language that will suit kung paano i-describe ang glory ng Panginoon. That will suit to describe the presence of God. Inihalin tulad niya sa pinakamagagandang
bato na meron tayo. Pero naniniwala ako masigit siya. Ang glory, ang galingan, ang kagandahan ng Panginoon ay masigit sa magagandang bato na meron tayo. Gusto ng Panginoon na makita natin ito. That's why the Lord wants us to go higher. Hindi lang gusto ng Diyos na makita natin na matindi ang kapangyarihan ng Diyos, that He is sovereign God, that He is powerful. But the Lord wants us to see that He is also glorious. Kaya tayo ini-invite ni Lord to come up higher dahil gustong ipaintindi ng Diyos at ipakita ng Diyos kung gaano siya katindi. Kapag na-reveal sa'yo at nakita po natin yung greatness at glory ng Diyos, makikita mo na ang problema mo ay magiging maliit compared sa Lord. Amen po ba? Because in the light of His attributes, you will realize that your earthly struggles will just be a shadow. Yun lang. Magiging maliit yung earthly circumstances mo kapag ka natutok ka sa kung gaano katindi ang Diyos. Ganoon po yung gustong ipakita sa atin ng Diyos ngayon. Tignan mo kung sino si Lord, huwag mong tignan kung gaano kalaki ang problema mo. Kasi kapag nakafocus ka sa kung gaano katindi ang Diyos, makikita mo na shadow lang pala yung mga circumstances na meron. Sa sobrang kanindingan ng Panginoon, hindi mo na makikita na napakatindi ng problema. Iyan yung gusto ng Lord na focus natin. That's why the Lord is inviting us to come up higher. Pakisabi nga po ulit, come up higher. Come up higher. You need to come up higher to have a right perspective of every situation and to see the things that God wants you to see. Kasi alam niyo po ba, kapag pinairal natin ang ating mga pisikal na mata sa kung ano yung nangyayari sa circumstances ng buhay natin, makikita natin na ang sitwasyon ng buhay natin will be out of control. But when we come up higher and you will have the eyes of faith and you will see that nothing is outside the control of our sovereign God. When you come up higher, naiiba ang pagtingin mo sa sitwasyon mo. When you come up higher, ang titignan mo ay hindi yung tindi ng circumstances mo, yung hirap ng circumstances mo, but when you come up higher, makikita mo at ang titignan mo na is nakikita mo na yung plano ng Diyos. You will view your circumstances in the view of God's Word. You will view your circumstances in the view of who God is and what He can do. Alam niyo po, when you are experiencing intense suffering, ang mga tao po who will look at the situation with the natural eyes, ito po yung magiging response nila. When they are in the extreme suffering. Kapag pinairal niyo po ang inyong mga mata, pisikal na mata, ang magiging response po natin ay paninisi sa Panginoon at pagtalikod sa Diyos. Kaya po maraming tao ang sinisisi ang Diyos at tumatalikod sa Diyos kasi ang mas pinapairal ay yung pisikal na mata sa kung ano talaga yung realidad na nangyayari sa buhay nila. Meron silang magiging tanong na, paano ka maglilingkod kung nagugutom ang pamilya mo? Kaya humihinto silang maglingkod. Mas nagpo-focus sila sa pagpo-provide. Nakakalimutan nila that the Lord is our Jehovah Jireh. Naintindihan po. Pero kapag ikaw, those people who look at the situation in the spiritual eyes, ang mangyayari, ang magiging response po natin sa mga ganitong sitwasyon is all things work together for good to those who love God according to His purpose. Iyon po yung nangyayari. Amen po ba? Amen? You need to look at the situation with your spiritual eyes, with the eyes of faith. And the Lord is encouraging us to come up higher kasi ang mas gusto niyang makita mo ay kung gaano katindi ang Diyos, kung sino si Lord, at kung ano ang kaya niyang magawa. Amen po ba? Amen. Amen. Pakisabi po, come up higher. Come up higher. Come up higher. Hallelujah. Pangalawa po, we will have the ability to hear the voice of God.
Sa Job 2, 9 to 10, meron po tayong illustration dito sa Job 2, 9 to 10. Nung mga tao who dwell in the spirit at yung mga tao who dwell in their earthly circumstances. Ito po yung difference. Okay, makikita po natin sa Job 2, 9 to 10. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Ito po yung nangyari kay na Job. Sobrang tindi ng problema ni na Job. Nawalan siya ng kabuhayan, namatay ang kanilang mga anak. Yun yung nangyari sa buhay ni Job. Tapos, ito po yung naging respond ng asawa ni Job. Kasi ang mas pinairal is the eyes, the physical eyes. Mas pinairal yung pagbababad sa earthly circumstances. Sabi po ng asawa ni Job, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na, ang tindi. Ganoon ka negatibo ang mga tao who dwell in the earthly circumstances. Ganoon ka negatibo ang mga tao who do not dwell in the spirit. Pero si Job, ito po yung sinabi ni Job. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? And ang sabi po dito, sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Ganito po yung mga tao who dwell in the Spirit, who come up higher. Naiiba ang perspective. Amen po ba? Nababago yung perspective, nabiiba yung pagtingin sa mga sitwasyon. Okay? Because if you are in the Spirit, your suffering will not make you bitter, but will make you better. Amen? Amen? Pangatlo po, dito na po tayo magtatapos. Pwede ko po tawagin ng worship. We will have the ability to hear the voice of God. Pangatlo po, we will have the ability to hear the voice of God. Ito po yung gusto mangyari ng Panginoon sa atin. Hindi lang natin nakikita ang mga bagay na gustong ipakita sa atin ng Diyos. Pero ang gusto rin po ng Panginoon na mangyari sa atin ngayong taon, that's why He is encouraging us to come up higher, is because the Lord wants us to hear His voice. To hear more of His revelation, to receive more of His revelation. Na marinig talaga natin ang tinig ng Diyos para iyon ang ating lakaran. Kasi kapag nilakaran natin ang tinig at salita ng Diyos, alam natin na hindi tayo maliligaw. Alam natin na mapupunta tayo sa kalooban niya at sa plano niya. At iyon yung gusto at nais ng Panginoon sa buhay natin. Hindi tayo magplano ng mga bagay ngayong taon on our own. But ang nais ng Panginoon na mangyari sa atin, sumunod tayo at lakaran natin kung ano ang sinasabi niya at plano niya. Kung ano yung revelation niya para mapuntahan mo kung ano ang plano ng Diyos. Sa Revelations 1:10, ang sabi po dito, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Those people who will only hear from God ay yung mga tao who come up higher. Ang mga tao lang po na makakarinig ng tinig at magiging maliwanag ang boses ng Panginoon, makaka-receive ng pahayag ng Diyos, are those people who dwell in the Spirit. Nagbababad, nananalangin, nag-worship, nagme-meditate ng salita ng Diyos, going to fellowship. Those are the people who will hear from God. At napakaganda po na ang sundin natin ay kung ano ang tinig ng Diyos. Amen po ba? Sa Revelations 4:1, after this I looked and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I had heard speaking to me like a trumpet said, come up here, and I will show you what must take place after this. When Apostle John chose to be in the Spirit, that's the time that he heard the voice of God. Nung nagbabad po si Apostle John sa presensya ng Diyos, iyon yung panahon na nakarinig siya sa Diyos. May pagkakataon na hindi natin marinig ang tinig ng Diyos dahil baka hindi tayo nagbababad sa presensya ng Panginoon. We need to be
Spirit. We need to be soaked. Magbabad ka. Lumubog ka. Huwag mong hayaan na uminom ka lang. Paunti-unti ng experience sa Panginoon. Pero hayaan mo na talagang you dive deep. Ilubog mo ang buhay mo sa Panginoon. Yung maging all out ka to know more about God. Amen po ba? Maging all out ka in praying this year. We will be all out for the Lord. We will be all out in seeking the things of God. Be all out. Amen po ba? Kasi alam niyo po kung bakit natin nasabi na ang mga tao lang na makakarinig sa Panginoon ay yung mga tao na nagbababad sa banal na Espiritu. Because it is the Spirit that enlighten us doon sa mga katotohanan sa Panginoon. Sa 1 Corinthians 2:14, ang sabi po dito, ngunit sa taong hindi pinananahan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa Kanya, ito'y kamangmangan at hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin para makarinig tayo sa Diyos. Ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin para maunawaan natin ang mga bagay na ipinapahayag sa atin ng Diyos. Para yung salita ng Panginoon na binabasa natin ay maging buhay sa atin. It is through the Spirit of God. If we are in the Spirit, doon lang natin maririnig at mauunawaan ang mga bagay na gustong ipahayag sa atin ng Diyos. Because the Spirit will only discern the things in the Spirit. Sa Deuteronomy 29:29 po, ang sabi po dito, the secret things belongs to the Lord our God, but the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. May mga bagay po na hindi nire-reveal si Lord sa atin because it is the secret of the Lord. There are things na secret sa Panginoon kaya hindi niya ipinapahayag sa atin. But may mga bagay na ipinapahayag po sa atin ang Diyos. May mga bagay na nire-reveal si Lord sa atin. At yung mga nire-reveal ng Diyos sa atin, iyon yung gusto ng Diyos na sundin natin. Iyon yung gusto ng Diyos na lakaran po natin. Yung mga bagay na nire-reveal na sa'yo. Kapag nire-reveal ng Diyos sa'yo na maglingkod ka, iyon yung gusto ng Diyos na lakaran mo. Kapag nire-reveal ng Diyos sa'yo na bitawan mo kung ano yung mga bagay na magpapabigat sa'yo kaya hindi ka makamove forward, bitawan mo. Iyon yung gusto ng Lord na lakaran mo. All the things that God has revealed to you, iyon yung nais ng Lord na lakaran mo. We need to walk in the light of His revelation. Kailangan lakaran mo yung mga bagay na ipinapahayag ng Diyos sa'yo para makita mo sa buhay mo na nakakapunta ka sa plano ng Diyos. Naintindihan po? We need to trust and obey God with the things that He has revealed to us. Sa Psalms 119:105, sabi po dito, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Yung sinasabi po dito sa Psalms 119:105, may pagkakataon po na ang ipinapahayag ng Panginoon sa atin is just a glimpse of His plan. It's just a glimpse of His plan. And ang gusto ng Panginoon, sa bawat nire-reveal niya, iyon yung lakaran mo, step by step. And habang lumalakad ka, may nire-reveal si Lord sa'yo, for example, may nire-reveal si Lord sa'yo, sumunod ka sa akin, iyon yung gusto ng Lord na lakaran mo. May nire-reveal ulit sa'yo si Lord, bitawan mo yung addiction mo. Iyon yung gusto ng Lord na lakaran mo. Step by step. Ang sabi ng Lord, maglingkod ka sa akin. Iyon yung gusto ng Lord na lakaran mo. Step by step hanggang sa makita mo na at mapuntahan mo na yung plano ng Diyos at makita mo na napakaganda pala ng future na inihanda ng Diyos sa atin. Hindi man po natin alam kung ano yung mga bagay na meron sa hinaharap natin. Pero yung salita ng Diyos will light our step. Will light our step-by-step process going to His plan. Amen po ba? Kagaya po ng binigay ko pong example
I will see myself, up until today actually, na kapag titignan ko yung sarili ko, I don't have enough experience to become a pastor. I don't have talagang parang, kung titignan mo, parang pwede mong maipagmamalaki na talagang pwede siya magpastor. Kung titignan niyo po ako, hanggang ngayon, kung titignan niyo po ako, wala akong may pagmamalaki na pwede niyo sabihin na, ay oo nga talagang magpapastor siya. Ay oo nga talagang pwede kong iyabang pastor ko. Walang ganoon sa akin. Pero yung time po na tinawag ako ng Lord that I will transition you to be a father, yun po yung sinabi ng Panginoon sa akin. May transition po siyang gagawin sa akin and tinawag po niya ako ng magpastor. Sabi ko sa Lord, Lord, I don't know what will gonna happen. I don't know kung ano yung pwede kong kaharapin kapag lumakad ako dito. Wala akong experience. Wala akong may pagmamalaki, wala lahat. Yun po yung parang naging usapan namin ng Panginoon kasi natatakot ako bago to sa akin Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari. May mga suffering ba akong ma-experience? May persecution ba akong ma-experience? May hirap ba akong ma-experience? Basta ang alam ko lang gusto kong sumunod sa iyo, Lord. Basta ang alam ko lang gusto kong maglingkod sa iyo. I don't know kung paano yung step by step ko. Hindi ko alam. Wala talaga. Parang claims lang talaga. Ang sinabi lang ng Panginoon sa akin, magpastor ka. Sabi ko sa Lord, sige Lord, tatapakan ko to ha. Sinabi mo sa akin, ni-reveal mo sa akin, magpapastor ako, hahakbangan ko to. Hanggang sa dumating yung point na ini-invite tayo palagi ng Lord to come up higher para may ma-reveal ulit sa atin ang Panginoon at sasabihin niya step by step kung paano ka maglilingkod. Step by step kung paano ka mag-aalaga ng tao. Step by step kung paano mo i-deal yung mga sufferings na meron ka. Step by step kung paano mo i-deal yung mga persecutions na meron ka. Ang ginawa ko lang nung una, sinabi lang ng Lord, magpapastor ka, sige Lord, lalakaran ko to. Even though I don't know what will gonna happen. But today, nakita ko, patungo na ako sa plano ng Diyos. Amen po ba? Kasi step by step, nakinig ako sa Panginoon. Ipinahayag ng Diyos kung ano yung plano niya. Hindi man po niya inilalatag sa atin ng kabuuan ang plano niya sa hinaharap, pero gagabayan ka niya doon sa step by step. Liliwanagan niya yung step by step process mo patungo sa plano niya. Ang gusto lang po niya is lakaran mo. Amen po ba? Lakaran mo. That's the reason why the Lord wants us to go higher. Kasi wala kang maririnig kung hindi ka magbababad. That's the reason why the Lord is telling you to come up higher kasi may gusto akong ipahayag sa'yo dahil ang ipapahayag ko na to ay magdadala sa'yo sa plano ko. Amen po ba? Amen? Iyan po yung nais ng Panginoon sa buhay natin That's why the Lord is inviting us today. Come up higher. Amen? Pakisabi nga po ulit, come up higher. You need to walk in His revelation. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At sa mga pagkakataon po na tayo ay lumalakad sa salita ng Panginoon, kahit na meron tayong mga sufferings na umiingay yung sufferings natin, umiingay yung persecutions natin, alam niyo po ang sikreto para tumahimik siya? Boses ng Diyos. Kasi the more na naririnig natin ang boses ng Diyos, the more na nagiging silent ang noise ng earthly situation. Amen po ba? That's why the Lord is telling us to come up higher. Come up higher in worship. Amen? Come up higher in your prayer life. Come up higher in your fellowship. Mag-all out ka sa Panginoon ngayong taon na to. You need to come up higher. Kasi ang daming plano ng Diyos sa'yo, ang daming mga bagay na gustong ibigay sa'yo ng Panginoon. Kaya nga binubuksan niya ang kalangitan kasi handa na niyang ibuhos sa'yo yun You just need to be in the Spirit. You just need to come